Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ang buhay ay sasaya. Basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang pag-aaral ng Journal of Consumer Marketing ni Sean Kowari at Morgan Poor, napag-alaman na ang pagkuha ng litrato bago kumain ay nakakaapekto sa persepsyon at sa buong karanasan ng isang individual habang kumakain. Bahagi dito ang mga proseso ng pagkuha ng litrato gaya ng lighting, anggulo at maski ang oras na ginugol sa pagkuha ng litrato at pag-share nito sa social media ay siyang nakakapagpasarap daw ng pagkain. Ayon sa pagsusuri, ang kalidad ng larawan ay may direktong epekto rin sa persepsyon ng lasa ng kakain nito. Halimbawa, ang larawan na kinuha sa maliwanag na lugar ay may isip ng isang individual na ito ay masarap at sa tuluyang pagtikim at pagkain, nakaregister na sa kanyang isip na ito nga talaga ay masarap. Napatunayan ito sa grupo ng mga #Healthy Living Eaters na laganap sa social media na nahihikayat umano ang mga tao na masarap ang pagkain ng salad o mga gulay, gamit lamang ang mga larawan na personal nilang kinuha. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray Simayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Sona 2026, a DZRH special coverage. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy pa rin ho ang special coverage ng DZRH para sa ang ikalimang zona, the President's Agenda, a DZRH special coverage. Inyo pong nakakasama sa tanghaling ito. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Miss O, Miss Karen Oyong. Sa atin ho muna ang mga balita. Zona 2026, a DZRH special coverage. Improvised explosive device natagpuan malapit sa Senado. Labas ng tanggapan ng Department of Justice, binulabog ng pagsabog. Lang minority senators hindi raw ho dadalo sa SONA. Malacanang pumalag sa bagsak na grado sa ekonomiya ng Ibon Foundation. Mga ralista at kapulisan bahagyang nagkagitgitan. Tinangkang harangin ang bahagi ng Commonwealth Avenue. At Senado, Kamara, balik sesyon na. Speaker D nanawagan sa nalalabi pang priority bills. Zona 2026, a DZRH special coverage. Yan ang ating headlines sa tanghaling ito. Sa detalye ng mga balita. Alas 12:12 ng tanghali, na-recover ang hinihinalang Improvised Explosive Device o IED malapit sa gusali ng Senado sa Pasay City kaninang umaga. Ayon sa Pasay City Police Station Explosive Ordnance Disposal o EOD team, alas 8:13 ng umaga nang mapansin ng isang empleyado ng towing service ang kahina-hinalang bagay sa Center Island ng Jokno Boulevard malapit sa Senado at sumigaw ng may bomba. Nagsagawa ng render safe procedure ang mga tauhan ng EOD gamit ang hand entry technique upang ligtas na ma-neutralize ang pinaghihinalaang IED. Sa operasyon na-recover ang isang 9-volt battery, blasting cap, orasan at isang plastic jar na may lamang pulbura na pinaghihinalaang explosive material. Ayon sa pulisya, nagpositibo ang operasyon sa presensya ng mga explosive components. Patuloy naman ang investigasyon ng Pasay City Police upang matukoy ang pinagmula ng mga materyales at mga taong posibleng responsable sa insidente. Zona 2026, a DZRH special coverage. Samantala, sumabog ang isang improvised explosive device sa harapan ng tanggapan ng Department of Justice kaninang madaling araw. Sa isang statement, kinumpirma ng DOJ na nangyari ang insidente kaninang 12:17 ng madaling araw. Wala namang napaulat na nasaktan sa naturang insidente. Nagpapatuloy ang investigasyon sa kung sino ang responsable sa krimen at kung ano ang motibo. Dahil dito, suspendido muna ang pasok ng mga empleyado sa DOJ habang hinigpitan na rin ang seguridad sa loob at labas ng tanggapan. Kaugnay niyan, may update si RH9 Tina Nolasco. Tina, go ahead.
Yuel, nagdamo ng pinsala ang dalawang sasakyan na nakaparada dito sa loob ng pasilidad ng Department of Justice matapos nga ang nangyaring pagsabog ng improvised explosive device sa labas ng tanggapan kaninang hating gabi. Kabilang dito ang isang itim na SUV na nabasag ang likurang salamin habang isang silver naman na SUV ay nagtamo ng pinsala sa tail light o ilaw sa likuran ng sasakyan. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Manila Police District sa insidente, katuwang ang National Bureau of Investigation. Kasabay nito, Yuel Miskay, nilinaw ng DOJ Public Affairs Office na ang suspensyon ng pasok ng mga empleyado ngayong araw, July 27, 2026, ay para bigyan ng pagkakataon ang mga empleyado ng ahensya na makanood ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Public Affairs Office, ngayong umaga lang inilabas ang memo at ito ay para umano maiwasan ang inaasahang mabigat na daloy ng trapiko at posibleng public transport disruption. Ito, si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tina. Samantala sa iba pang mga balita, hindi dadalo sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos sina Senator Alan Cayetano at Senator Amy Marcos. Pero paglilinaw ng dalawa, walang napag-usapan ng minorya ng Senado patungkol sa hindi pagdalo sa sona ngayong araw. Manonood at papakinggan na lamang daw ng dalawang senador sa TV ang sona. Sabi ni Cayetano, baka mas gusto pa ng administrasyon na hindi sila makita sa mismong joint session. Sabi naman ni Senator Amy ay masama ang kanyang loob dahil isa-isang ipinakulong ang kanyang kasamahan sa minorya. Binanggit din ni Senator Marcos na posibleng hindi rin dumalo mamaya sina Senator Loren Legarda at Senator Robin Padilla. Sona 2026. Inilarawan naman ng Ibon Foundation na madilim ang estado ng ekonomiya ng Pilipinas sa ika-4 na taong panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na mas dumami pa ang naghihirap at nagugutom ng mga Pilipino na salungat umano sa ipinangako ng administrasyon. Sabi pa ni Africa, mas marami pa ang kinita ng mga kumpanya ng langis kumpara sa ginastos ng pamahalaan sa pamamahagi ng ayuda tulad ng Uplift program. Narito po si Ginoong Africa. Nung nag-start pa lang po itong krisis sa Middle East, nakita po natin kung nasa harap. Kasi sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulo Marcos ay dumami ang mahirap actually. Yung SWS na ulat na mahigit kalahati, 52% ng pamilyang Pilipino, 14.5 million nagsasabing mahirap sila. At naitala din nila, 6.5 million ang nagugutom. Ito ay dagdag ng 3.6 million. Pero sa amin nakakapagtaka, mas malaki pang kinita, dagdag na kinita ng mga oil companies noong Marso kaysa buong ginastos ng pamahalaan para dun sa uplift program at pagtulong di umano sa mga Pilipino. May problema doon. Alas 12:17, pinagkibit balikat ng Malacanang ang bagsak na grado ng Ibon Foundation sa estado ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa panayam ng DZRH, kinuwestiyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang Ibon Foundation na lagi umanong negatibo at kung may ipinasa na ba itong administrasyon. Hit ni Castro, naririnig ng Pangulo ang hinaing ng taong bayan at kung paano ito inaasikaso ng Pangulo bago pa man magsimula ang krisis sa gitnang silangan. Nung nag-start pa lang po itong krisis sa Middle East, nakita po natin kung paano ito tinugunan ng gobyerno, paano ito inasikaso ng Pangulo at ng mga miyembro ng gabinete. Sana nakikita nila ito. At yung pagsusumikap na hindi tayo mapatiran ng supply ng fuel, kahit sabihin natin na tumaas dahil minsan hindi po talaga natin makokontrol ang presyo ng fuel. Pero na-appreciate ba ito ng Ibon? Parang wala naman na-appreciate ang Ibon sa mga ginagawa ng gobyerno. Sagot ito ni Castro sa pahayag ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na madilim at bagsak ang estado ng ekonomiya ng bansa na mas dumami pa umano ang mahihirap at nagugutom na mga Pilipino. Sona 2026.
Samantala, dapat magbigay ng report card si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung ano ang nangyari sa krusada kontra korupsyon na inumpisahan sa State of the Nation address noong nakaraang taon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Dr. Christopher Berce, Dean at Associate Professor ng UP Diliman, na kailangan maipakita ni Pangulong Marcos kung gaano naging kaseryoso ang administrasyon matapos ang mahiya naman kayo. Inaasahan namang ibibida umano ng Pangulo ang mga kinasuhan ng Ombudsman hinggil sa flood control scandal, ngunit ang patuloy pa rin na hinahanap ng tao ay kung may big fish. Dagdag pa, kailangan nang maipakita ni Pangulong Marcos kung ano ang last mile efforts ng administrasyon sa nalalapit na pagtatapos ng termino nito dahil marami pa rin anya sa mga ipinangako noong 2022 ang natenga na. Pakinggan po natin si Dr. Christopher Berce. Siguro unang bida na niya kung ano bang nagawa nila, no? Na para mabawasan yung kahiya-hiya na mga pangyayari nung nakaraang taon. At this point, fifth zona na ito, panglima na, hindi na kailangan yung mga hindi na gaanong magmamatter yung slogan, kundi talagang ang inaasahan ay yung ano na bang narating talaga o nagawa na kumpleto na ng administrasyon, no, sa puntong ito. Zona 2026. Sumugod ang nasa 200 miyembro ng bagong alyansang Makabayan Gitnang Luzon sa tapat ng Department of Agrarian Reform para sa Zona 2026. Sa report ni RH15 Giselle Ricafort, bit-bit nila ang pagkondena sa sangkatutak na renewal energy projects sa Central Luzon gaya ng mga solar farm, wind power at dambuhalang hydropower dam. Ayon sa grupo, sa kabila ng inilalako nitong green at renewable, iba yung pagpapalayas ang dala nito sa mga magsasaka at katutubo sa lugar. Kinundi na rin ang bayan ng Paksilica ng Amerika at Pilipinas na makasisira pa nila lalo sa kalikasan. Zona 2026. Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng rallyista o otoridad sa bahagi ng Philcoa sa Quezon City kaninang umaga. Base sa ulat ni RH5 Val Gonzales, 2 beses umanong ipinagpilitan ng mga grupo mula sa Timog Katagalugan na harangin at sakupin ang kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio na nagkagit-gitan ng 2 panig, ngunit agad umanong naayos ng mag-usap ang lider ng mga militante at kapulisan. Ikinatuwa naman ng QCPD na hindi na itinuloy ang pagsusunog ng FEG at sumunod anya sa Memorandum of Understanding. Pero babala ni Silvio, i-disperse ang mga rallyista at posible pang may maaresto kung lalabag sa mga napagkasunduan. Zona 2026. DZRH Special Coverage. Babalikan natin ang iba pang mga balita at reports sa labas ng himpilan para sa ating tuloy-tuloy pa rin na special coverage para sa ang ikalimang zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Inyo pa rin hong nakakasama. Ito po si Yuel Reyes. At ang naman po si Miss O, Miss Karen Oyong. Pilipinas ang oras. 22 minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh.
Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang 2026, a DZRH Special Coverage. At nagbabalik po ang special coverage ng SONA State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Live dito po sa DZRH Radio, DZRH News Television. Kami pong inyong lingkod. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ito po si Yuel Reyes. At patuloy pa rin po natin binabantayan ang mga kaganapan bago po magsimula ang SONA. Unahin natin ang report ni Edniel. 6 na kabataan inaresto ng QCPD dahil sa pag-vandalize sa bahagi ng Commonwealth Avenue ngayong SONA 2026. Edniel, go ahead.
Karen at Joel, umabot na sa 6 na rallyista ang inaaresto ng Quezon City Police District sa mga oras na ito dahil sa pagbandalay sa Commonwealth Avenue kasabay ng araw ng State of the Nation Address si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, pawang mga minor de edad ang inisyal na tingin o assessment na pulisya sa mga dinampot at ngayon dinala sa Station 6 o itong pinakabatasan police station. Sila rin yung mga unang inulat ng DZRH kanina na nagpintura sa ilang mga pasilidad sa Tandang Sora area bilang bahagi ng kanilang protesta. Ayon kay General Silvio, nagpakilalang mga miyembro ng Vandals United itong mga inaresto pero patuloy pa itong iniimbestigahan o binabalidate ng otoridad. Pakinggan natin ang QCPD Chief. Yes. Vandalize. Apart from yung pagsuot nila ng... Hindi naman ano yan. Hindi naman... Hindi yun yung initial offense nila. Sir, identified na sila, sir? May tingin ko mga minor eh. Identified nandun na. Dinadala na. So, ano po? Parang Vandals United daw accordingly. Pero alleged pa lang yun. Hindi natin alam pa yung complete details. Ang QCPD Chief sa ngayon ay nagpapatuloy hindi lamang yung pagbabantay ng Quezon City Police kundi maging yung liderato mismo ng PNP ay nag-inspeksyon rito sa Commonwealth Avenue kasama si PNP Chief Police General Jose Meneses Artatis Jr. at si Regional Director ng NCRPO Police Major General Anthony Abirim. At so far so good, sabi ni General Tateng ay kontento siya sa lapag ng security dito sa Commonwealth area. At mamaya magbibigay tayo ng update sapagkat mukhang may mga sinasabi itong pulisya na yung mga IED na nakuha dyan sa may area ng Southern NCR, particular sa malapit sa Senado at dito sa may Department of Justice sa Manila, ay tinitignan kung ito ay magkaugnay. Pero as far as itong security plan at lapag dito sa may batasan is concerned ay mukhang walang pagbabago at natutuwa ang pamulan ng PNP sa security preparations ng kanilang local police. Dito yan sa paligid ng House of Representatives. Para sa Zona 1236, ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Zona 1226. Maraming salamat RH52 Edniel Parrosa. Dako tayo sa Malacanang. Pinalaking suporta sa lokal na pamahalaan. Inaasahang ibibida raw ho ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA mamaya. Detalye mula kay RH14, Ms. Let Narciso. Ms. Let. Joel, Karen, isa sa mga tinutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong taon, ang bawat bayan makikinabang. Kaya naman inaarang kasama ito sa mga accomplishment na ibibida ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Sa ilalim ng BBM program, pinalakas ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan para mas mabilis na maihatid ang serbisyo at tulong direkta sa mamamayan. Namahagi si Pangulong Marcos ng tig 200,000 piso sa lahat ng barangay sa buong Pilipinas. Mula sa naturang halaga, 100,000 pesos ang inilaan para sa scholarship ng 5 estudyante sa bawat barangay at ang kalahati ay para sa pagpapahusay ng seguridad at serbisyo ng barangay. Bahagi rin ng pinalaking suporta sa LGUs ang pamahagi ng 60 kilong bigas kada taon para sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Para sa SONA 2026, Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Zona 2026, a DZRH special coverage. Maraming salamat RH14, Ms. Let Narciso. At sa pagkakataong ito, partner Ms. Kay, ay sasamahan tayo ng mula kanina umaga ang pinag-uusapan ay ekonomiya. Kung ano ang naging grado, ano ang inaasahang sasabihin mamaya in terms of economy. Ngayon naman ang pag-uusapan natin ay sikmura. Well, dahil tanghali ngayon, pag-usapan na natin ang malapit sa sikmura ng ating mga kababayan, ang sektor ng agrikultura. Kamusta kaya ang grado nitong grupong ito? Nasa linya na natin, partner, si Kasendo Rosendo So, ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura. Kasendo, magandang tanghali po. Umaga at magandang umaga sa lahat.
Magandang tanghali po, Sir Rosendo So. Sir, siguro unahin po muna natin yung naging nakaraang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga positibo po ang kanyang mga pangako na isa sa mga pangunahing sektor na kanyang tututukan ay ang agrikultura. Nais maging food secured ang Pilipinas. Sa inyong grupo po ang SINAG, ano po ang inyong pananaw dito? Sa tingin niyo po ba ay nakamit po ito ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, Sir Rosendo? Yeah, ang problema natin, bali yung policy na yung direction ng ating government, iba yung policy ng economic team. So, for example, yung batas ng livestock and poultry, yung tariff collected ay mapupunta sa sector. Ngayon, ang ginawa ng economic team before ma-implement yung batas, binaba na nila yung taripa, no? So from 30 to 40% tariff, ginawa nilang 15% tariff. So ibig sabihin, yung nagawa na batas na sana kolekta ng mas malaking pondo sa agriculture, sa sector ng livestock and poultry, by next year ang implementation, bababa yung collection nun, no? Parang yung sa sa EO 62 na inano ng DepEd, no? Ng NEDA, yung dating NEDA, na ganoon din ang policy na ginawa nila, binaba yung taripa, so lumaki yung importation ng bigas, apektado ang atin local farmers, and mas attractive yung import dahil mas maliit yung puhunan ng importer pero binebenta ng mas mataas, no? Compare dun sa local produce na nangyari. Kaya yung direction ng ating Pangulo, ang nangyayari, nasisira, and ang suma total, nababawasan yung local production natin. Siguro po follow-up question na lang po dyan, Chairman Rosendo So, dahil nga po nabanggit nyo ay ibinaba nga po ang taripa sa ilang mga produktong agrikultura na maaari pong pumasok dito sa bansa, at ultimately po ang impact nito ay sa ating mga local producers, local farmers po. Yung dahil po dito nabanggit nyo na malamang bababa yung koleksyon ng taxes para naman po o taripa para sa agricultural sector, ano po yung mga sa tingin ninyo yung mga pangunahing mga proyekto na maaapektuhan sakali po na bumaba po yung koleksyon po ng ating buwis para naman po dapat na nailaan sa sektor ng agrikultura? Yeah, kasi yung batas is anong tariff collected, for example, ang dapat na makolekta na tariff is 30 bilyones. Na ito is ang collection na yan is mapupunta sa specific agri sector. Ito is mababawasan. So kung mababawasan yan, automatic yung project or yung ibibigay sa magsasaka bababa. So sayang yung batas na ginawa, no, ng Kongreso at Senado, na in which yung economic team pala ibababa din yung tariff para yung mapupunta sa magsasaka sana or mga livestock and poultry, mas malaking suporta. So, mawawala yung suporta. No? Rosendo, isa sa parang ngayon lang lumaki yung issue nito, yung tungkol sa mga pekeng fertilizer. Ang daming nare-raid na mga pagawaan na itong pekeng fertilizer na nakakabiktima sa ating mga magsasaka. Ano sa tingin nyo dapat gawin dito ng administrasyon in the remaining years of PBBM? So far, ang PIAP, yung fertilizer group, no, sa Pilipinas, and ang Fertilizer Pesticide Authority,
may coordination ngayon kaya nahuhuli, no? For the past year kasi yun ang complaint ng industry, pati sa SINAG, na tuloy-tuloy yung mga manufacture ng fertilizer, hindi hinuhuli. Ngayon, at least yung head ng FPA, nag-start na naghuli, no? Para at least may magandang direction yun. Pero isa is yung yung fertilizer na galing sa government na mabibigay sa magsasaka. Sana ang ginawa na lang ng administrasyon is dumaan sa mga dealer at makakabili ng mas mura kaysa yung mga regional director ang ginawa na naman pinabid, no? So ang presyo, for example, na 2500 dapat nasa 1,100. Yung bidding nangyari nasa 1,600 pesos. So nawala yung mas marami sana mabibigay na magsasaka. Nawala yung opportunity na may bigay sa lahat. Yun ang nakikita natin na continuous na problema natin. Yung corruption sa within Department of Agriculture. Speaking of corruption, Chairman Rosendo So, ito ay isa rin sa mga nabanggit sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos itong nakaraang SONA. So sa tingin niyo po ba ay nabawasan na po o mas naging kumbaga dahil nagiging laman po ng mga headlines kasi itong mga corruption issues lalo na sa farm to market roads, kasama na po yan dyan, may mga infrastructure projects po ba ang mga sa farming industry na hindi pa rin po natuloy, katulad po ng mga sinasabi natin mga climate resilient na mga infrastructures na kailangan din pong pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan, Sir Rosendo So. Yeah, bali kung makita natin dapat yung mga project natin nag-start na yan ng January. Nangyari is up to now nag-start pa lang yung bidding process, no? So delayed na tayo ng 7 months doon sa mga infrastructure. Yung implement sana na binawasan nila yung pondo para dun sa implementation ng project, binalik nila. Ibig sabihin yung dating cost na binawasan ng DPWH, ngayon binalik nila. So yung corruption baka tuloy-tuloy lang dahil walang nag-bid din, no? Yung previous month gustong implement, ibig sabihin may kumukuha pa rin ng kickback. Yun ang nakikita natin. Panghuli na lang po, Kasendo, on my end, nabanggit niyo yung magmula dun sa mga delayed na proyekto, yung mas lumakas kamo yung importation natin ng bigas. Ano sa tingin ninyo, ano yung para sa inyo dapat mabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos mamaya sa SONA para standing ovation para sa matutukan naman yung mga problema natin ngayon sa sektor ng agrikultura na kagaya ho ng mga nabanggit ninyo? I think ang problema ng ating Pangulo is yung value chain. Yung unang SONA na nabanggit niya up to now hindi pa na-resolve, no? Maski ibaba nila yung taripa para bumaba yung presyo sana sa retail, up to now hindi nangyayari. So ibig sabihin hindi sana binaba yung tarif. Ang problema pa rin is yung value chain. Ibig sabihin maski mababa yung price ng produce, pero dun sa retail mataas pa rin. So hindi yung tarif ang dapat ginawa ng ng economic team. Dapat yung solusyon na gusto ng ating Pangulo
ang ginawa nila. Up to now, almost 4 years na, hindi pa na-solusyonan yung sinasabi ng Presidente na value chain. Alright, maraming salamat ho sa pagsama sa amin ngayong tanghali. At saan ho ba kayo? Tututok ho ba kayo sa SONA mamaya? Saan ho kayo tututok? Yeah, sa ngayon nasa Korea ako, no. Tututukan natin yung SONA ni Presidente. Alright, Thank you very much po, Chairman Rosendo So, sa oras na inyong ibinigay. Thank you po. Thank you, Chairman. Ang atin ho nakasama ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na si Rosendo So. SONA 2026, a DZRH Special Coverage. Oras ho natin, 16 na minuto bago mag-alauna ng hapon. Babalik pa ho tayo. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isang taon ng politika, ekonomiya at pagtanaw sa mga pangako. Agrikultura, ayuda at pananagutan sa harap ng aligasyon. The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. Korupsyon. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. How can I be the mastermind? Panawagang aksyon ni Juan, tunay nga bang napakinggan? Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. The President's Agenda, a DZRH Special Coverage. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lunes, ika-27 ng Hulyo, maging una sa balita. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. DZRH Special Coverage. Ito pa rin ho ang DZRH Special Coverage, The President's Agenda, ang ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos na mapapanood ho natin mamayang 4:00 ng hapon. Yan ho ang mag-uumpisa yan sa joint session ng Senado at ng Kamara. Nagaganapin ho sa Batasan Pambansa mamayang 3:00 ng hapon at eksakto kung kagaya ho ng nakagawian, magsisimula ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ng eksakto 4:00 ng
hapon. At syempre, tuloy-tuloy ang ating special coverage yan. Tututukan natin yan. Kaninang umaga pa lang, madaling araw pa lang yata at hanggang ma-deliver na nga po ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. At pagkatapos niyan, partner, ay merong konting gala reception. Ayan. Yun naman yung tradisyon. May vindonor mamaya-maya. Diba? After the SONA. Ang kasama yung mga iba't ibang mga ambassadors. Yes, may mga may mga special guests. Ayan. At napakasimple, 'di ba? Sabi nga nila, ang direktiba ng Malacanang dapat simple lang ang mga kasuotan. Ngayon, kumbaga parang it's a part of a regular working day ng isang government official. Ang pangit din naman kasi kung gagarbo tayo, sa gitna tayo ng krisis. Sa bagay, hindi siya appropriate. Pero kasi, dati ay talaga naman ang mga pabonggahan, pati yung mga misis, mga girlfriends ng mga politicians, di ba? Nagiging runway, di ba? Dako na po tayo sa Kamara. Representative Sandro Marcos nagbahagi ng kaunting kwento tungkol huyan sa paghahanda sa State of the Nation Address o SONA. Alamin natin ang detalye mula kay RH12, Milky Regunan. Miss Milky. Magandang hapon, Yuel at Karen. Isa sa mga inaabangan yung mga suot ng ating mga mamabatas. Pero sa likod ko, kung yung makikita ay yung malaking LED monitor kung saan yung mga hindi pa pwedeng makapasok dyan sa may plenary, pwedeng manood dito. Ito yung South Wing portion ng batasan. At wala rin nakalagay na red carpet. Ibig sabihin ngayong hapon, ang sabi nga ng liderato ng Kamara ay magiging simple yung pagdaraos natin ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ang ilan nagtatanong Ms. Kay at Yuel kung ano-ano ba yung mga spot ng ating mga mababatas, marami rin nagtatanong gaano ba katagal yung magiging SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpatikim ng konti ang presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon sa anak ng Pangulo, abutin lamang daw sa 1.5 oras. Pero may mga nagtanong kung ano ba yung lalamanin ang SONA ni Pangulong Marcos. Ang sabi niya, ayaw naman daw niyang i-preempt o pangunahan ang magiging laman ng talumpati ng Pangulo, pero dapat tutukan ng ating mga kababayan yung mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalawang SONA. Marami ang nasasabi na ito na yung kanyang dapat legacy speech dahil matatapos na ang kanyang administrasyon. Pero sa panig naman ng Kamara, sinasabi nga ni Majority Leader Sandro Marcos, ipagpapatuloy pa rin nila ang suporta ng Kamara sa mga priority bills ng Malacanang, sabi nga ni House Speaker Faustino D. Duterte kanina sa pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress, 163 ang naipasa at meron na lamang natitira na 26 priority bills. Ito yung mga pangunahing panukalang batas na sinusulong naman ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Narito si House Majority Leader Sandro Marcos. It will be an hour and a half long. And as far as what the contents of the speech are, alam niyo naman ayoko ko ng so I will leave it to deliver his message. I don't think I know spoilers and whatnot. But it's an hour and a half long, roughly. Alam niyo naman every year, pareho na yung oras ng speech ni Pangulo. He tries to keep it under an hour and a half dahil sinasabi niya na if it ever goes over that, hindi na nakikinig ng tao. So, yeah, that's the... So yan, Karen at Yuel, ang paliwanag ni Majority Leader Sandro Marcos, kung lalagpas pa daw ng 1.5 hours ang SONA speech ni Pangulong Marcos, baka hindi na daw makinig yung ilan pa natin mga kababayan sa sobrang haba ng talumpati ng Pangulo. At nang matanong kung mababanggit ba dito ang tungkol sa impeachment trial, mga issue ng flood control, ayon sa kanya, sa usapin ng impeachment trial, ito ay nasa Senado na at ayon ang panghimasukan pa ng Kamara kung ano man ang magiging kahinatnan ng paglilitis, bagamat aalamin niya rin yung ilang mga balita na umano'y hindi daw nakakatanggap ng sapat na suporta ang prosecution team dito sa liderato ng Kamara sa pag-usad ng impeachment trial dyan sa Senado.
Sa usapin naman ng flood control, ayaw din makialam ni Majority Leader Sandro Marcos dahil meron na daw ilang mga kaso na naimpasa na sa Sandigan Bayan at maging sa Office of the Ombudsman. So mamaya ang tabayaran natin na Karen at Yuel ang ilan pang mga ganap dito sa Kamara. Maya-maya ng konti ay ipatutupad na rin ang lockdown. Ibig sabihin, lahat ng mga bisita ay dapat nasa loob na ng plenaryo at maya-maya ay darating na rin ang Pangulo. Talaga na rin ang Kamara maging ang Senado ng mga sasalubong mamaya sa pagdating ng Pangulo at sasamahan siya sa pagpasok naman dito sa Batasan Pambansa. Yuel at Karen. Ms. Milky, isang tanong lang. Kanina nagpahayag yung ilang minority senators na hindi sila pupunta. Merong mga taga-suporta ang pamilya Duterte sa Kamara. Meron na bang pasabi sa ilan sa kanila kung pupunta ba o hindi? Kanina ang tinatanong namin kung meron bang mga hindi nagpunta. Ang pagkakaalam namin, mukhang karamihan sa kanila hindi dadalo sa ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon naman sa liderato ng Kamara, lahat ay inanyayahan at nasa kanila na yon kung hindi sila pupunta ngayong hapon dito sa SONA ng Pangulo. Pagdating naman sa Senado, ay invited din lahat. Pero siyempre, una man dyan ay nauna ng pagpahayag pala itong ilang mga minority senators na hindi sila pupunta. At ayon kay House Secretary General Charlie Garfield, meron ding invitasyon si Vice President Sara Duterte. O bagamat siya ay nasa ibang bansa, ay siyempre pinadalhan pa rin siya bilang respeto rin at siya ay welcome. Dapat dito sa SONA na dapat niyang dinadaluhan pero wala nga at nasa ibang bansa ang Vice Presidente. Right, maraming salamat Ms. Milky. Maraming salamat Yuel at Karen. Update mula sa Kamara para sa SONA 2026. Ako si Neil Gregunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. SONA 2026. Puntahan naman natin ang Commonwealth Avenue sa Quezon City. Naroroon si Giselle Ricafort. Ang kanyang report, 35 hanggang 40 kabataan inaresto sa kasagsagan ng SONA 2026 rally sa naturang lugar. Giselle, go ahead. 35 hanggang 40 kabataan miski yung inaresto sa kasagsagan ng rally dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kinumpirma ni Bagong Alyansang Makabayan Secretary General Mong Palatino na miyembro yung mga ito nung Vandals United. Tinawag niyang deliberate at planado yung illegal daw na pag-aresto sa mga hindi patukoy na kabataan. Ayon kay Palatino, bukod pa yung mga ito sa 3 inaresto sa bahagi ng Matandang Balara kung saan sumiklab kanina yung tensyon sa pagitan ng mga pulis at ng mga demonstradora. Pakinggan natin si Bayan Secretary General Mong Palatino. Report, 35 to 40 na mga kabataan ang inaresto. Mukhang plano talaga ng pulis na arestuhin yung mga miyembro ng Vandals United. Mali ang ginawa ng pulis na sa loob mismo ng hanay natin mag-aaresto. Kahit sa kanilang protocol, bawal yan na mag-aaresto ka habang may protesta. Kaya itong ginawa ng pulis, mukhang talagang deliberate at talagang nagplano na mang-aresto ng mga kabataan. Ano man ang dahilan ng mga kabataan na ito, mapayapa nagpapahayag ng protesta. Galit yung tao, galit ang mga kabataan sa korupsyon, sa mga magnanakaw. Ang dapat na inaaresto yung mga kurakot, yung mga kontraktor. Sinabi naman ni Bayan President Renato Reyes na tinangkad di umano na sagasaan sila ng mga otoridad nang pinipigil nila kanina yung bus ng BJMP na nagbitbit sa mga demonstrador. Pinagbantaan pa raw sila na aarestuhin din kung hindi titigil doon sa pagpalaga. Inalarawan niyang sa mga masama daw yung naging aksyon ng mga otoridad kanina. Nanawagan sa mga pulis na ilabas yung pangalan ng mga inaresto at ano yung naging batayan sa paghuli doon sa mga nasa 35 hanggang 40 kabataan. Samantala, dumating naman dito si Elmo San Diego, yung hepe ng Quezon City Department of Public Office o Order and Safety
matapos nga yung nangyaring kaguluhan. Inaalam daw nila kung ano yung nangyari, kabilang yung pagkakakilanlan ng mga kabataang inaresto at ano yung batayan ng mga otoridad. Nilinaw ni San Diego na namamagitan lamang yung lokal na pamahalaan at ibang usapin yung kaso ng mga inaresto. Pero kung walaan niyang paglabag, dapat silang pakawalan ng mga otoridad. Kinakausap pa ng hepe yung mga lider ng mga rallyista ngayon para masiguro na tumatalima ang mga ito sa kanilang napagkasunduan. Sa pagtaya ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, mahigit 40,000 yung nagkikilos protesta ngayong ikalimang SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Para sa SONA 2026, ito si Giselle Ricafort and Leader 8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. SONA 2026. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, ito hong dalawang nakitang improvised explosive device sa Senado at labas ng Department of Justice. Posible raw hong posibleng magkaugnay. Alamin natin ang detalye mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Joel, malaki ang posibilidad, sabi ng Philippine National Police, na magkaugnay ang nakitang improvised explosive device malapit sa Senado sa Pasay City, maging ang isa pang tila pampasabog sa Department of Justice sakop naman ang lungsod ng Maynila. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., posibleng isang grupo o isa lamang ang nasa likod dito at iniimbestigahan ngayon ng otoridad. Pero basa ng Top Cup, panakot lang ito. At hindi layon talagang pasabugin ng mga critical infrastructure. Nadiskubre kasi ng Responding Explosive and Ordnance Division na walang charge o walang shrapnel ang mga IED. Sa kabila nito, kumpiyansa si Nartates sa latag ng seguridad ng zona, partikular na sa batas ng pabansa. Ginawa niyang pahayag matapos personal na inspeksyonin ang hanay ng pulisya sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ilang oras bago ang talumpati ng presidente mamayang hapon. Pakinggan natin ang general. May possibility na pabilitin nyo sa isa yan sa mga contingencies na ginawa natin. Pero bunker, family, and others. Okay, shooting, isa yun sa mga contingencies. That's why, nakaka-recover tayo na. Ang tinig ng Police General Nartates, ang pagkakadiskubre sa dalawang IED ay nangyari kahit sinasabi ng pambansa pulisya na wala silang matindi at direct security threat kaugnay ng SONA 2026. Para sa SONA 2026, ako si Edniel Parposa, Leisure Age, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. SONA 2026, Adisia Reach Special Coverage. Maraming salamat, RH52 Edniel Parosa. At yan na ho ang kabuuan ng ating special coverage ngayon tanghali. At antabayanan nyo ho sa susunod na programa sina Lakay Ray Sibayan at Lakay Romel Fuertes. Inyo pong nakasama, ito po si Yuel Reyes. At ako po si Miss Karen Oyong. At magbabalik naman po ako mamayang alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7:30 ng gabi. Kasama naman po si Henry Uri. Maraming salamat po. So kung alas 4, 1.5, sabi ni Kong Sandro, tama-tama sa inyo, sa iyo partner. Maabot. Maraming pong salamat at magandang hapon, Pilipinas. SONA 2026, Adisia Reach Special Coverage. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.